Nais ko lamang po magpuri kay Lord dahil dalawang beses niya ako pinrotektahan. Unang-una, kanina. Okay? Napakabilis nung lift dito, hindi po ba? Muntik na maipit yung ulo ko kanina. Okay, kaya ako yung nagpupuri kay Lord dahil hindi naipit yung aking ulo. And then kahapon ay nasa toilet ako, ay nadulas ako. Praise the Lord. Hallelujah. Iningatan na naman Panginoon ng aking ulo. Okay? Hindi ako nauntog sa wall. Amen? Kaya pagka nasa Panginoon, sabi mo sa katabi mo, kaya pag naki Lord ka, palagi kang iingatan. Okay, hindi mo na kinakailangan mag-helmet. Amen? Okay. Kaya po nakakatuwa po dahil pagka tayo po yan nagsisilbi kay Lord, iingatan tayo ng Panginoon. Sabi nga niya, hindi niya hayaan na masaktan ang inyong paa. Di ba ba? Kahit po yung anumang mga bagay po sa atin, hindi lamang po yung ating pong kalusugan. Di ba? Kaya yung katabi mo, healthy yan, no? Di ba? Di ba talagang super healthy pa yung iba? Hindi lang basta healthy, super healthy pa. Okay? Kaya po, I'm so glad to see you once again. Ako po natutuwa dahil tayo pong muli nagkasama-sama sa lugar na ito. At I believe, hallelujah, na meron pong ibibigay sa atin ng ating Panginoon sa araw nito. Amen? So po sa napakagandang bagay po na ating pumatandaan palagi na tayo ay pag-aari ni Kristo. Okay? And we must always remember our identity in Christ, that we are identified with Christ. Nga napakaganda po nung sinare ni Sister Mabi about G and S. Tama po? Pagka G is God and generous, di ba? Pagka S is selfish at saka satanic. Amen. Hallelujah. Kaya yung katabi mo, double G yan. Amen. Godly na, generous pa. Okay? Amen? Hallelujah. Sige po, let's all stand up. Tayo po mag-declare. Hallelujah. Sabihin po natin sabay-sabay, in Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. In Christ, I am confident that God will finish the good things that He has started in my life. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya ko, hintay-hintay lang. Okay? Meron na sinimulan si Lord sa iyo. Okay? Hallelujah. Sigurado tatapusin niya yan. Okay? In Christ, I am devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. Sabi mo nga sa katabi mo, alam ko na ang sikreto. Amen. Okay, we must devote ourselves to prayer, to study, and meditate. Di po ba? Kasi po pagka napuno ang puso mo ng mga salita ng Diyos, sigurado ang lahat-lahat ng mga bagay na hiling mo, kasunod ng lahat yan. Okay? In Christ, I am empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected, and no weapon of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. Alam niyo po, yung virus, hindi po siya yung hari. Amen? Si Jesus ang hari. Amen? At wala siyang karapatan sa katawan mo, sa katawan ng katabi mo, sa katawan ng pamilya mo. Wala siyang karapatan na pumasok sa atin dahil ang hari ay nasa sa ating pong puso. Amen? Hallelujah. In Christ, I am forever grateful for His love, everlasting joy, divine peace, unlimited favor, and overflowing provision in my life and family. I believe and declare I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared. My mind will be renewed. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. And I declare lahat ng inyong binanggit ngayon ay mangyayari sa inyo sooner than you are expecting. Sige ba, palakpakan mo natin si Lord. Hallelujah, sa victory. We can all be seated in the presence of God. Hallelujah. Muli sabihin mo sa katabi mo, sa kaliwat sa kanan mo, ako'y tuwang-tuwa dahil ikaw ang katabi ko ngayon. Okay, praise God. So we keep, tayo po ay in the series of the Kingdom of God. Ano po ba yung Kingdom of God? Kung sa Tagalog po, ito po ay kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos, ang ibig ko sabihin, ay ang
ang ating pong hari ay wala pong iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Na ang kanya pong sinasabi ay makapangyarihan sa ating pong buhay at ito po ay dapat po natin palagi pong inaalala. Okay? Hindi na tayo yung hari. Okay? Hallelujah. Hindi na ikaw yung hari. Nung tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas, siya na yung hari. Okay? Dati tayo yung hari, di ba? Oras ko to, pera ko to. Di ba? Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Pero ngayon, hindi na po. Ang nais niya, ang siyang masusunod sa ating pong buhay. Tama po? Kasi po, napakarami mo ng mga desisyon na palpak naman eh. Tama? Sino po dito yung nag-agree sa akin? May mga desisyon po ba kayong palpak? Di ba? Napakaraming pinagsisisihan po natin at nagkamali tayo at minsan meron pa pong repercussion yung mga bagay na nagawa po natin. Tama? Pero ngayon po, sinanggap na po natin ang ating Panginoon, ay siguradong magiging maayos na ang buhay mo. Okay? Sabihin sa kanyo, kaya ikaw magiging maayos ng buhay mo. Okay, praise God. And then we talked last time about the parable of the sower, and then understanding the kingdom of God is not given to everybody. Hindi po lahat ibinigay sa atin, hindi po lahat ng tao ay makakaunawa kung ano po ang kaharian po ng Diyos, at hindi po nila lahat mauunawaan kung ano ang mga nalalaman na po natin. Kaya po napakahalaga that we should always be thankful dahil just imagine sa bilyon-bilyong tao, 8 billion people sa planet, isa ka sa napili ng Panginoon para bigyan ka na ng pangunawa sa kanyang paghahari sa iyong buhay. Amen? Hallelujah. Kaya po napakahalaga na po ang spiritual understanding, patuloy po nating hinahasa. Kasi po ang demonyo, pag ikaw ay for example, nalayo ka na, hindi ka na nakaka-receive ng salita ng Diyos, ang demonyo minsan nakakasingit. Kaya napakahalaga na palagi po nating gawing abala ang ating pong isipan, palagi po natin punuin ng salita po ng Diyos. Otherwise, baka salita ng kung ano-anong pumasok sa ulo mo. Diba? Salita ng chismis, salita ni Tulfo, salita ng mga balita, salita ng mga kung ano-ano. Kaya po napakahalaga, dapat po ay binabalanse lamang po natin ang mga salita. Yung news po, wag kayo masyado magtatagal sa news. Daanan nyo lang. Just have a glimpse of it. Bakit po? Kasi po, ang nasa isip mo na ngayon, puro patayan, puro ni-rape, kawawa naman yun. Di ba? Kaya napakahalaga na punuin po natin ang ating pong isipan ng salita po ng Diyos para mas lalo po nating maunawaan ang naisin niya po sa ating pong buhay. Sabihin ko po sa inyo kung ano pong nais ng Diyos sa inyo pong buhay. Siguradong maganda. Amen. Nais niya na ang buhay mo ay mapagpala. Nais niya na ikaw ay maging masaya. Nais niya na ikaw ay nasa maayos na pag-iisip. Okay? Hindi ka na-stress, hindi ka na-depress, hindi ka na-prostrate. Yun ang nais ng Panginoon. Nais ng Panginoon na ikaw ay magkaroon ng kapayapaan sa iyong buhay. Dahil pagka ikaw ay payapa, marami kang bagay na nagagawa, marami kang magagandang bagay na naiisip, na gawin din. Ibig sabihin, nagiging creative ka, nagiging useful ang oras mo pagka ikaw ay may kapayapaan. Kaya napakahalaga po that we should always focus ourselves about the kingdom of God and His King. Okay? Walang iba kundi ating Panginoong Hesukristo. And then those who are seeking to understand will have more. Yun pa po yung maganda pong balita. Na kung ikaw ay naghahanap, talagang hinahanap mo, sinasaliksik mo ang salita ng Diyos, mas bibigyan ka pa niya ng karunungan, mas bibigyan ka pa niya ng pangunawa. Yung mga bagay na hindi mo naunawaan noon, naunawaan mo na ngayon. Tama ba? Di ba? Dati wala kang kaalam-alam. Ano ba yan? Puro giving. Di ba? Pero ngayon nagre-reap ka na ng mga bagay na yung itinanim. Tama po? Yung iba sa atin dito, wala akong trabaho, pero ngayon nagkaroon na ng work. Yung iba nga, sweldo mo lang noon, 1,000, ngayon 1,100 na. No, wala pa sumusweldo ng ganun kababa dito. Amen? I believe na ganun din po, if we will seek to understand more about God, hallelujah, yung lahat ng mga bagay na gusto po natin, ay dadagdag niya po sa ating pong buhay. Okay? And then, true believers are blessed. Blessed more than expected. Kung ano yung in-expect sa buhay mo, lalagpasan pa na Panginoon yan. God will surprise you yung mga bagay na hinihiling mo. Kahit na yung mga bagay na hindi mo pinapanalangin ay darating sa iyong buhay. Okay? Palagi po siyang may bonus. Tulad po ni Haring Solomon. Si Haring Solomon, nanalangin lamang po siya ng katalinuhan. Pero ang binigay po sa kanya ng Panginoon ay higit na kayamanan. Tama po? Kaya pagka yung ating po panalangin, nai-align po natin sa naisin po ng Diyos sa ating pong buhay. Hallelujah, natsambahan mo. Okay? Kasi kaya palagi kayo manalangin palagi ng wisdom.
Okay? Kasi yun naman po talagang kailangan natin. Wisdom in every decision making. Wisdom kung ano bang kakainin natin sa umaga. Ano ba, Lord? Longganisa ba't fried rice? O oatmeal naman? Okay, biro lang po. Okay. Okay. So, we are blessed, di ba? Yung blessed yung ating hearing, blessed yung ating seeing, blessed yung ating pangunawa. Okay? There is power in a seed. Meron pong kapangyarihan yung bawat buto, okay? Ang bawat budol po, there is a potential to grow. Ang mga puno, saan po siya nanggaling? Sa buto lang. Tama po? Hallelujah. Ang buhay din po natin ay lalago sa pamamagitan din po ng mga buto, mga butil, mga binhi ng salita po ng Diyos. Okay? Kaya yung mga naitanim sa inyo ng salita ng Diyos, sigurado mamumunga yan. Okay? Alam niyo po, I'm so grateful. Last Wednesday, I share a little bit about my testimony. So, yung mga naitanim na salita ng Diyos sa akin pong buhay. Kasi po, nakakilala ako sa Philippines. Nung una, karating na po ko ito, 18 years old, I was here. And then 1 year lamang po, umuwi na ako dahil hindi kami nagkagad kami ng brother ko noon, pinauwi niya, uwi ka na nga. Di ba? Diba ganyan naman talaga, di ba? Uwi ka na nga. So uwi po ako after 7 years, doon po ako na 7 years. Yun pala, may plano ang Panginoon, doon po ako nakarinig po ng salita po ng Diyos. At I'm so grateful dahil sa narinig ko salita ng Diyos, dahil yun po ang naging dahilan para ako ay naririto, nakatayo sa harapan ninyo at nagbabahagis po ng salita ng Diyos. At kung di po ako nakarinig ng salita ng Diyos, I don't know kung nasaan na po ang aking pong buhay. Okay? Baka pati sa noon may tattoo na rin ako. Okay? Alam niyo po yung bahay po, yung lugar po namin, hindi po siya lugar na tahimik o yung village na kung saan may security na nasa pintuan. Ang lugar po namin ay lugar po ng mga tao na kung saan ay hindi pa usong tattoo. Pero marami po may mga tattoo. Okay? Mga sige-sige, Sputnik, Oxo. Okay, alam niyo po ba yan? Ay, hindi nyo na po alam. Okay, mga gangster. Okay, so yun po yung ay pong bahay. Alam ni Menchi yan, malapit lang po kami nakatira sa Riles. Hindi po lilipas ang isang araw na parang walang nag-aaway. Hallelujah. Kaya kami immune sa away. Okay? Parang normal na lang yan pag kami nag-aaway, may kung ano-ano. Kaya po, I'm so grateful dahil sa salita ng Diyos na naitanim sa akin pong buhay. Amen? And I believe yung mga naitatanim sa inyo, yan din po yung makapagpapalago ng inyong pong buhay. Amen? Speaking about words, di po ba si Bartimaeus, sino po siya? Siya po yung bulag na kung saan ay nakakita, meron po naitanim ng salita sa kanya pong puso. Si Zacchaeus na mayaman. Okay, may naitanim sa kanya pong puso. At ang nangyari, alam niyo po, ang maganda, kaya dapat po pinagpipray din po natin yung mga influential sa ating po mga lugar, sa ating po mga barangay, sa ating po mga bayan, sa ating po mga baryo. Dapat po pinagpipray po natin. Kasi po pagka na born again, ang isang may influensyang tao, ang nangyayari ay, ano po nangyayari? Yumayamin ang lahat ng mga mamamayan na nakapaligid doon. Just imagine kay Zacchaeus, di po ba? Na born again po siya. Ano pong ginawa po niya? Ibinalik po niya yung kanyang mga ninakaw ng 4 na beses. Kaya ang demonyo, yung ninakaw ng demonyo sa iyo, ibabalik ng demonyo yan ng 4 na beses. Amen? Hallelujah. Kaya po napakahalaga that we should keep the seed of the Word of God sa ating pong puso. Yung mga naririnig po natin, huwag po nating hayaan na nakawan ng kaaway. Ang kaaway, ano po? Siya po yung ibon na yung mga, di po ba? Natatandaan niyo po ba lahat ng sasabi ko sa inyo? Lahat? Totoo? Totoo? Hindi mo ba nawawala? Kahit nga po ako, minsan nag-preach ako, ano bang title nung tinuro ko last week? Ako po, magnanakaw ang demonyo, ninanakaw sa ating pong isipan. Tama po? Kaya po dapat ay nagte-take notes po tayo para po natatandaan po natin, para nare-remind po tayo palagi sa ating pong mga naririnig. Okay? Praise God. Kaya yung, let us not underestimate the power of a seed. Huwag po natin i-underestimate yung kapangyarihan ng salita po ng Diyos. Dahil ang salita lang po ng Diyos ang siya makapagpapabago po sa inyo.
makapagpapabago sa inyo pong buhay, makapagpapabago sa inyong sitwasyon, makapagpapagaling sa inyong sakit, makapagbibigay ng iyong probisyon na dati kang mahirap, hindi ka naman nanatilig mahirap dahil ang salita ng Diyos ang siya magpapayaman sa iyo. Na dati kang isinumpa, hindi ka na magiging sumpa dahil ikaw ay mapagpapala dahil sa salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya napakahalaga po that we should always keep our heart. Ano po yung puso po natin? Ang puso po natin ay dapat maging matabang lupa. Okay, para mataniman ng salita po ng Diyos. We talk about 4 types of heart last time. Ano po yung klase ng puso? Yung isa ay matigas na puso. Okay, na kung saan na hindi natataniman ng salita ng Diyos. Salita ka ng salita. Oo. Oo. Pero wala naman naintindihan. Di ba? Amen. Amen. Ano mo naintindihan? Tama po? And then meron naman dyan yung puso na kung saan ay naitanim sa mabato. Eh ba, tumubo sandali. Huy, praise the Lord. Born again na ako. Di ba? Pagkatapos nun, isang linggo lang, dumating ang problema. Wala na. Hirap naman dyan. May giving pa. Di ba? So, iba naman ay natanim sa mga matitinik na kung saan ay iniisip palagi ay nagkaroon ng mga problema, mga tinik ng pagpapatawad. Sinabi na patawarin mo na, hindi pa mapatawad. Hindi ba? Hirap naman niya, patatawarin ko pa siya. Sakit-sakit ang ginawa niya sa akin. Hindi po ba? So, yun po minsan na magiging dahilan para mamatay po. Pero yung mga naririto, kayo, di ba? Kayo yung mga matatabang lupa. Okay? Dahil namumunga ang salita ng Diyos sa inyo pong buhay. Okay? So, it's very important for us na tayo po magkaroon po ng puso na kayang taniman. Bakit po? Ano po bang resulta pag ang puso po natin ay naging matabang lupa? Unang-una sa lahat, magbabago. Kakaroon ka na ng pagbabago. Di ba? Dati, ang sungit-sungit mo. Di ba? Ngayon, pero nakakatawa ka na. Di ba? Nagpa-practice ka pa nga umaga, every morning. Di ba? Pinapractice mo pa nga yung ngiti mo. Tama? Okay, tama po. Change life. Dati ang kunat-kunat mo. Pero ngayon, di ba? Hindi ko na makunat, hindi ko na kuripot. Di ba? Kaya sabihin sa katayo, mamaya, ipapakainin kita sa Jollibee. Okay? Po? Okay. And then nakikita na sa inyo yung bunga ng banal na santong espiritu, meron ka ng joy. Di ba? Hindi ka na palaging stress, hindi ka na puro problema ang sinasabi mo. Di ba? Meron ka ng joy, meron ka ng peace, meron ka ng gentleness. Hindi ka na brusko, hindi ka na siga-siga palagi. Di ba? Meron ka ng gentleness. Di ba? Meron ka ng self-control. Nakukontrol mo na yung sarili mo, nakukontrol mo na yung bibig mo. Di ba? Tama? Dati kung ano lang yung masabi mo, di ba? Masaktan kung sino masasaktan. Basta, sasabihin ko ang gusto ko sabihin. Tama? Di ba? Tama? I'm so blessed kasi po meron pagbabago kahit po yung mga pinoposting nyo. Dati yung mga pinoposting nyo, yung mga umiyak-iyak na emoticons pa. Di ba? Yung mga umuusok na tenga. Di ba, yung pagkagalit talagang kahit sa Facebook, i-display talaga kung ano yung nararamdaman niya. Pero ngayon, may self-control na. Amen? Hallelujah, praise God. Sabi mo nga sa naman, tutuwa naman ako, may self-control ka na ngayon. Okay, praise God. At alam niyo po ba, pagka meron po tayong, meron na po pagbabago na nangyari sa ating pong buhay, you will reproduce yourself. You will reproduce yourself. Yung mga kasama mo sa trabaho, yung mga kasama mo sa bahay, sa pamilya mo, di ba nagiging ganun din sila, nagiging mabait din sila. Kaya wag po nating i-demand sa ibang tao yung pagiging mabait. Okay, hindi, babait ako pag bumait na siya. No. Di po ba? Pagka nagbago siya, magbabago na ako. Hindi. Tayo ang dapat na unang magbago. Okay, so yun po yung order. Hindi po natin ihintayin na magbago yung ibang tao para sa atin. Okay, hindi yung parang umiikot lang ang mundo sa atin. Parang hihinto ang mundo pagka hindi ka napagsilbihan o whatever. Tama po? Kaya po, it's very important for us one day, hallelujah, as we continue to grow, kung mananatili pong lumalago ang salita po ng Diyos sa ating pong buhay, we will reproduce ourselves. Okay? We attract our own kind. Ano nyo po ba yun? Pagka mabait ka, i-attract mo yung mababait din.
Pagka ikaw ay demonyita, hindi, puro mga demonyo rin yung mga giging malapit sa'yo. Kung generous ka, mga generous din yung lalapit sa'yo. Kung matulungin ka, puro mga matutulungin. Kaya kita nyo, puro kayo mababait kasi mabait ang... Okay? So, it's the same thing eh. Tama ba? Kaya po napakahalaga na ang unang pagbabago ay sa atin. Hindi po natin nahanapin sa ibang tao yan. Okay? Praise God. Kaya po, yan po yung isa pong challenges. Unang-unang challenge palagi, hindi naman kayo ang unang-unang challenge palagi ay sa sarili ko. Say what I would become, I will reproduce. Tama po? Kung mainitin ng ulo ko, di ba? Mag-create din tayo ng mga maiinitin ng ulo dito. Tama po? Kung kuripot, naku, puro kuripot ang ipuproduce. Kung puro problematic, naku, daming problema sa church. Okay? So, nakukuha niyo po? We reproduce our... Ganon din po sa ating pong pamilya, sa ating pong tahanan. Kung ikaw ay masayahin, wow, nagliliwanag ang tahanan. Tama po? Kung ikaw ay malulungkutin, di ba? Wow, pagdating mo pala, nagtatago na lahat sa kwarto yung mga kasama mo sa bahay. Amen? Hallelujah, praise God. So, hayaan natin na ang magningning ang Panginoon sa ating pong buhay. So, here is another story. Sabi ng ating Panginoon, here's another story Jesus told. The kingdom of heaven is like a farmer who planted good seed in his field. Nung unang-una, yung seed ay itinatanim sa ating pong puso. Pero ngayon, yung field ay ang mundo. Okay? So, but that night, as the workers slept, his enemy came and planted weeds among the wheat. Then, sleep away. So tayo rin po mga workers, tayo rin po mga manggagawa ng Panginoon, minsan nakakatulog. Okay? So mag-ingat po tayo pagka tayo po nakakatulog. Ibig sabihin na nalalamig yung ating pong mga pananampalataya. Bakit po nakakasingit ang kaaway? Okay? Nagtatanim ng mga kung ano-ano mga bagay sa iyong isipan, one day ay yun ang magiging kalaban ng mga naitanim ng salita ng Diyos sa inyong buhay. Ano yung naitatanim niya? Yung mga pagdududa, kawalan ng pagtitiwala. Ano yung naitatanim niya? Galit, muhi, tampo. Di po ba? So yun yung mga bagay na naitatanim sa atin. Kaya kung hindi po tayo magbabantay, kaya po nakakalungkot pagka meron pong mga tao na hindi po nakaka-attend ng mga services. Minsan nawawala na po yung kanila pong init, nalalamig. At kung ano-ano mga naglalaro sa isipan nila. Amen? Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya ikaw, huwag kang lalayo. Okay? Praise God. So ano po yung kaaway po natin? The enemy is the devil. Yan po yung ating pong kaaway. Okay? Mahilig sumalisi, mahilig sumingit. Okay? Mahilig, babantayan ka niya. Ayun, medyo palaging natutulog yun pag service. Okay? Yun ang mga binabantayan ng kaaway. Okay? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya ikaw, huwag kang matutulog. Okay? Hallelujah. Praise God. Alam niyo po, meron po akong kakilala, meron po siyang boyfriend niya is Portuguese. So punta sila ng Pilipinas, bakasyon. Okay? So, yung Portuguese, kala niya nasa Macau siya. Okay? So, ang camera niya, ang ganda. Bagong bili. Okay? Yung mamahaling camera, nilagay niya rin sa ibabaw nung, yung lalagyan ng mga, bagahe, mga maliliit na bag natin, nilagay niya doon. Pagkatapos naupo na siya, nagbiyahe. O, siyempre, pagkabiyahe, nakakatulog. Tama po, sino po yung di natutulog pagka may biyahe? Di ba? Lahat tayo nakakatulog, so nakakatulog. Paggising. Okay, ano pong paggising? Anong nangyari? Ayun, nawala na yung camera. Amen? Kaya ikaw wag kang palaging tutulog-tulog. Okay? Kundi ikaw ay mawawalan. So wag po tayong lumayo. Wag po sa Pilipinas, kahit po dito. Ewan ko. Uy, meron tayong ipaparapol. Okay. Praise God, nagre-ring. Okay? So, ganun din po dito. Kaya pag nasa bus ka, wag kang matutulog. Okay? Kundi mawawalan ka. Mananakawan ka. Okay? Ingat, sino na po dito yung nawalan sa bus?
Uy, nahihiya. Okay, ako po nawalan po sa bus. Gising ako nawalan pa. Mas lalo na kung tulog siguro. Okay, nawala yung wallet ko at pera. Praise God. Pero nabawi niyo. Marami nang binalik ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya kung ano may nawawala sa inyo, sigurado ibabalik ni Lord. Pero wag kang palaging tutulog-tulog sa bus. Okay? Okay? So sabi dito, when the crop began to grow and produce grain, the weeds also grew. So ibig sabihin, yung field po, yun po yung mundo at yung lahat po ng mga itinatanim ay lumalago. Okay, tandaan po natin palagi, yung mga tinatanim po natin sa puso po natin, yung salita ay lumalago. Okay? Kaya makikita po natin, paano po natin makikilala kung sino po yung anak ng Diyos, kung sino po yung anak ng kaaway. Okay? By the fruits of their mouth, you will know them. Sa pamamagitan ng mga sinasabi nila ay makikilala mo kung sino sila. Okay? Ano pa po? Yung resulta ng ating pong buhay. Tama po? Okay? Kaya po napakahalaga. Ano po? So habang dumadami ang masama po sa mundo, dapat dumadami rin ang mabuti. Gusto niyo po ba mas dumami po yung mga killer, dumami po yung mga hold-upper, dumami ang mga magnanakaw, dumami ang mga rapist? Ayaw po natin yun. Tama po? Kaya po napakahalaga ay dapat po ay dumadami ang mababait na katulad mo. Diba? Nagpo-produce ka. Okay, ba't yung iba parang din yung matanggap na mabait kayo? Okay. Sabihin mo sa katabi mo, ganyan lang talaga itsura ko pero mabait talaga ako. Okay. Okay. Praise God. So the farmers, workers went to him and said, Sir, the field where you planted the good seed is full of weeds. Where did they come from? So minsan tinatanong po natin, bakit ganun? Kala ko ba ay pag-aari ng Diyos itong mundong to? Bakit parang padami ng padami ang masama? Okay, so napakahalaga na malaman po natin na kung ano po yung dahilan. Ano po ba yung dahilan? Sabi nila, an enemy has done this. The farmer exclaimed, should we pull out the weeds? They asked. Dapat ba bunutin na po natin yung mga weeds, yung mga talahib sa Tagalog? Ano po? Pagka binunot po natin yung talahib, kinakailangan po ba ibunutin na po natin ng talahib? Okay, so kung tayo po ay nagbubukid, sino po dito yung nagbubukid? Okay, so minsan tayo, ako po, one time naranasan ko po, binunot namin yung talahib, kasama rin po pati yung tanim. Kaya hindi po karunungan na binubunot po na kasama po yung mga tanim. Okay? Kaya pag kami masamang nangyayari sa iyo, wag mo sisihin si Lord. Ang totoo niya, wag po natin sisihin si Lord pag may masamang nangyayari po sa atin. Baka hindi naman kagagawan ni Lord talaga yan. Okay? Baka naman iba kagagawan mo yan. Minsan inaani po natin yung mga bagay na itinanim po natin, mga bagay na sinabi po natin, mga bagay na inisip po natin, mga bagay na ginawa po natin. Kaya napakahalaga, pagka tayo nagtatanim, siguraduhin natin na mabuti yung atin pong itinatanim. Okay? Yung mga bagay na sinasabi mo sa sarili mo, one day it will affect you. Kaya we've been teaching you from time to time that only declare the good things. Okay? Sa inyo pong buhay. Okay? May kapangyarihan po yung salita po natin. Our tongue has the power of life and death. Ang ating po mga sinasabi, may kapangyarihan ng buhay at kamatayan. Merong kapangyarihan para ikaw ay pagpala, para ikaw ay isumpa. May kapangyarihan ito na ikaw ay masugatan o kaya ay gumaling. May kapangyarihan ito na ikaw ay umasenso o manatili ka na lamang ganyan. Kaya napakahalaga na ang sinasabi po natin ay ingatan po natin, piliin po natin ang atin pong sinasabi. Okay? Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya ako hindi ko sisisihin si Lord. Okay, amen? So, hindi pa po, minsan hindi naman mo kasalanan, tama? Pero minsan kasalanan ng kaaway. Okay, sabi dito, the enemy has done this. Ano pong trabaho po ng kaaway? The devil come to steal, to kill, and to destroy. Ang demonyo ay dumating para para magnakaw, para pumatay, at para manira. So yun po ang trabaho po ng kaaway. Pero anong trabaho ng ating po Panginoong Jesus? Bakit po siya naparito? Jesus came that you may have life and have it more abundantly. Ang nais ng Diyos, ang buhay mo ay managana, ang buhay mo ay maging papayapa, ang buhay mo ay maging kasiyasiya. Okay? So yun ang plano. Kaya ang kaaway, kung may nasisira sa iyong buhay,
ay hindi po ginawa ni Lord yun. Ginawa yun ng kaaway. Okay? Kaya po, kaya tayo, wag po natin sisihin si Lord. Okay? Kaya, so sino ba ang kaaway po natin? Walang iba kundi ang demonyo. So anong kanyang purpose? Ayun po ay manira. So, bakit niya ginagawa ito? Bakit? Kasi gusto niya ng kadamay. Okay? Gusto niya, siya rin naman ay mawawasak, siya rin naman ay madedestroy one day. Gusto pa niyang gusto pa niyang magkaroon ng kadamay. Okay? Nais niyang idamay ka pa niya sa kanya pong patutunguhan. Okay? Pero hindi mo hahayaan yun. Amen? Sabihin sa katabi mo, wag mong hayaan yun, ha? Okay. Ay, nanonood po kami ng hindi ko naman tinapos, papyaw lang yung napanood kong doon sa Netflix. Ano po, mayroon pong isang story about mafia na kung saan ay, ang sabi nung isang right hand nung mafia boss, sabi niya, dahil di maganda yung kanilang business eh. Parang may naguhudas. Okay? So ang ginawa niya, itong gawin natin. Patayin na natin lahat ng kapartner natin. Okay? Para ikaw na lang at ako ang matitira. Okay? So yun po ang isipan po ng tao, di ba? Parang isipan po ng tao ay kinakailangan, paslangin na natin ang lahat, pero hindi po yun ang pamamaraan ng Diyos. Tama? Pamamaraan ng Diyos kasi siya po ay palagi po nagbibigay po ng pagkakataon ng pag-asa na magsisi ang bawat tao. Amen? Hallelujah. Kaya wag po nating isipin, bakit ganoon? Bakit yung kapitbahay namin, salbahe, pero buhay pa. Di ba? Yung iba naman, bait-bait pa nung relatives ko, pero aga namatay. Di ba? So, binibigyan pa rin po sila ng pagkakataon para po magsisi. Sabi no, he replied, you'll uproot the wheat if you do. So, tandaan po natin palagi, pamamaraan po ng Diyos ay mas mataas kaysa sa pamamaraan po natin. Okay? Nakikita po niya yung mga bagay na hindi po natin nakikita. Kaya kung ano po ang sinasabi po ng Diyos, ay sundin na lamang po natin. Kaya hayaan po natin kung may masasama talagang may masasama talaga. So magagawa lamang po natin ay panalangin po natin sila. Sa Afghanistan, nakikita po natin kung ano po yung kahinatnan ng ating po mga kababayan, kung ano yung kahinatnan ng mga taong naroon, kung ano po yung kahinatnan ng mga Kristiyano, mga misyonary doon, wala po tayong magagawa. So, ang magagawa lamang po natin ay ipagkaloob po natin sila sa Panginoon at atin pong ipanalangin. Okay? Huwag tayong magalit sa Diyos. Okay? Huwag tayong magalit sa US na kung saan ay iniwan yung bansang yun. Okay? Praise God. Kaya, let both grow together until the harvest. Then I will tell the harvesters to sort out the weeds, tie them into bundles, and burn them, and to put the wheat in the barn. So, ipaliwanag po natin. So, the parable of the wheat and the weeds. Ito po yung ating pong title. Ano po? So, ito po yung itsura po ng wheat at saka weeds o kaya tares. Ayan po yung itsura niya. Para po sila talagang magkamukha. Ito po yung wheat. Yun po yung weeds. Yun pong mga talahib. Kaya po iniingatan ng Panginoon na baka mahugot, okay, yung pong mga matitinong tao. Baka mapagkamalang talahib, pero hindi naman pala talahib. Okay? Meron namang iba na inaakala natin na mabuti, yun naman pala yung talahib. Kaya po napakahalaga na paubayan natin po sa Panginoon kung ano po yung kanya pong mga pinaplano. Sabi, then leaving the crowds outside, Jesus went into the house. His disciples said, please explain to us the story of the weeds. Ngayon, paano po natin nalalaman kung sino po yung nasa crowd at sino po yung nasa mga disipulo? Yung crowd, yun po yung mga ordinaryong tao na nakikinig. Tama po? Sabi niya, please explain to us. Pagka disipulo ka ng Panginoon, interesado ka sa salita ng Diyos. Pagka disipulo ka ng Panginoon, nais mo pang makilala siya sa mas malalim na kaparaanan. Pagka disipulo ka ng Panginoon, mayroon kang palaging katanungan at iyong itinatanong sa mga nauna sa iyo. O kaya tinatanong natin sa ating pong panalangin. Yung pong mga nasa crowd, wala lang. Naghihintay palagi. Di po ba? Tatandaan po natin, nagpakain po ang ating pong Panginoong Jesus. Puro pagkain ang hinihintay nun. Baka may pagkain. Baka may love feast.
Baka may magpa-Jollibee. Okay? So explain to us. So, I'll give you a chart. Bigyan ko po kayo ng chart. Ito po yung level of our commitment. Unang-una sa lahat, yung level ng community, yun pa po yung hindi po nakakarinig. Wala po silang kamalay-malay kung anong kingdom of God, kung sino si Jesus, kung sinong Holy Spirit, kung ano ang ating pinaggagawa dito. Hindi po nila alam kung anong worship, kung hindi po nila alam kung anong giving. Yan po yung nasa community. Yan po yung nais po nating abutin. And then meron naman po yung crowd. Wow, narinig na nila ang salita ng Diyos. Nagkaroon sila ng interes. Si Jesus pala nakapagpapagaling. Si Jesus pala na gumagawa ng milagro. Si Jesus pala ay bumubuhay ng mga patay. Si Jesus pala nagpapakain. Okay? So yun po yung nasa crowd. Yung meron naman po, pumasok na, nasa congregation. Okay? And then, ito po yung ating po level of commitment. And then, meron na po mga committed. And then, meron pong mga core. Okay? So, from the congregation, committed, and core, yun po yung mga disipulo po ng Panginoon. Tayo po yun. Okay? So, yun po yung ating pong level of commitment. Kaya po tayo, minsan matanong, di ba? Minsan may mga nagsisend sa akin, ang daming tanong. Okay? Bakit kinakailangan na sa Old Testament, meron mga patayan? Okay? Okay? Kaya isipin po natin, sagutin ko po yung tanong na yun, ano ba? Kaya po may mga patayan during those times kasi po ang tao po ng Diyos ay ang mga Israelita at inuutos po yun sa mga Israelita. Kasi po kung di po malilipol po yung masasama, malilipol po yung mga Israelita, mga anak po ng Diyos. At mahal ng Diyos ang kanyang mga anak. Okay? At isa ka sa mga anak ng Diyos. Amen? Okay, kaya po yan po yung ating po level of commitment. And then Jesus replied, the Son of Man is the farmer who plants the good seed. So si Jesus Christ, unang-unang nagtatanim noon, di ba? Ang tinataniman niya ay ating pong puso and then lumaki na. Ang mundo na. Okay? Tinatanim niya na ngayon ay mga tao. Okay? So yung mga taong yun na po yung nataniman ng salita ng Diyos, mabuting salita ng Diyos na walang iba kundi ikaw at ako. Okay? So pagka mas marami kang tanim, ibig sabihin, mas malago ang iyong buhay. Bakit? Kasi di ba hinalin tulad natin na ang demonyo ay siya yung ibon. Tama po ba? Pagka, halimbawa, ang isang ibon, maraming mga tanim, makukonfuse yan. Matataranta yan kung ano ang kanyang kakainin. Tama po? Kaya the more na tinataniman po natin ang ating puso ng salita po ng Diyos, ay mas lalong matataranta ang demonyo sa buhay mo. Amen? Kaya lituhin natin, okay? Huwag kang magpabaya. Huwag mo ngayon na paisa-isa lang ang naitatanim sa puso mo. Okay? So if you abide in Jesus, a lot of good seed will be planted in the soil of your heart. So, lapit lang po tayo kay Lord. Mag-devotion tayo palagi. Magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Makinig po tayo ng mga teachings. Okay? Alam niyo po, dahil po mga magagaling na preachers po dyan. Maybe thousands of them mapapanood mo sa YouTube. Pero ang tanong po palagi, sila ba yung inassign ni Lord sa buhay mo? Tama po? You can what? Marami po tayong mapapanood na magagaling na preacher. Kaya lang tanongin po natin palagi, sila kaya ang inassign ni Lord sa buhay mo? Amen? Alamin po natin. Kaya po napakahalaga, kung meron po tayong talagang connection kay Lord, ay siguradong malalaman po natin kung sino ang inassign ng Panginoon sa buhay po natin. Okay? So if you abide in Jesus, a lot of good seed will be planted in the soul of your heart, making you a good seed in the world. Okay? You will become an influencer. Nais ng Panginoon that one day you will become an influencer in your family, you will become an influencer in your barangay, na ikaw ay magiging impluensya sa mga churches, ikaw ay magiging impluensya sa komunidad na iyong ginagalaw, magiging impluensya ka sa iyong sa mga kasamahan mo sa work. Okay? So ano ibig mo sabihin nun? Ibig mo sabihin, hindi ikaw yung nai-impluensyahan ng masama. Ikaw yung nag-i-impluensya ng mabuti para sa kanila. Okay? Niyaya ka ng inuman, ikaw ang nai-impluensyahan. Tama? Dali lang po, bigyan ko kayo ng excuse. Sabihin niyo po, graduate na ako dyan. Sabi ng aking doktor, masama sa akin yan. Okay pa? Sabihin niyo, hindi naman sinabi sa akin ng doktor yun. Sinabi yun.
Sinabi yun ni Dr. Jesus sa'yo na masama sa katawan mo yun. Okay? Okay. Praise God. Sabi mo, tandaan mo yan. Okay? Okay. Yun po nais ng Diyos na tayo po yung maging influencer sa ano. The field is the world, and the good seed represents the people of the kingdom. The weeds are the people who belong to the evil one. Okay? Kaya meron po tayong assignment sa mundong ito. We have an assignment in this world. Since tataniman po tayo, ang nais ng Diyos ay itanim din po natin sa iba yung mga naitanim din po sa atin pong buhay. Sa Mark 16:15 and 16, sabi there, and then He told them, go into all the world and preach the good news to everyone. Anyone who believes and is baptized will be saved, but anyone who refuses to believe will be condemned. Okay? So sino po yung maniwala? Siya ay maliligtas. Kung sino naman po yung hindi maniwala, siya yung hindi maliligtas. Hindi po natin trabaho kung ang tao ay maniwala sa atin o hindi. Palagi po natin daan po yan. They have a choice. Meron po silang palaging desisyon na sila lamang. Hindi po natin pwede pakilaman ng desisyon ng tao. Kaya hindi ko ini-stress ang aking sarili. Okay? Kasi desisyon ninyo yan eh. Kahit na ang Diyos hindi pakikilaman ng desisyon ninyo. Amen? Ang desisyon ninyo, gusto kong lumago, lalago ka. Di ba? Ay, gusto ko lang, easy-easy lang ang buhay ko. Okay lang, easy-easy lang. Hindi ka pakikilaman ni Lord. But you will always reap what you have sown. Pero palagi mo nga anihin ang iyong mga tinanim. Okay? So, bigyan ko po kuligyan ng for us to become an influence, we should be an influence. Meron po tinatawag na 7 mountains. It's the 7 pillar o 7 areas ng ating pong society, ng ating pong mundong ginagalawa. Ano po yun? Unang-una po sa lahat, yung government. Okay? Kahapon po nag-uusap po kami ni Jay, sabi niya, bakit daw Pilipinas, hindi mayaman, mahirap. Sabi niya, maybe because of the government. Kasi, I also study, naaral ko rin yung sa Singapore, bakit mayaman sila, bakit ang Korea, mayaman sila. Because of the government. Kaya po napakahalaga that we should be praying for godly people na maupo sa gobyerno. Kaya hindi po totoo na dapat ay kung sino-sino lamang yung maupo sa ating pong gobyerno. Dapat po yung meron pong takot sa Diyos. Para umasenso yung ating pong bansa. And then number 2 po, yung pong media. Actually, hindi naman po sila in order. Media, napakalakas po ng media. Nagsalita ng, ang World War III. Maaari po mangyari. Kung may gagawin po ang media. Kaya napakahalaga po that we should become an influencer. Dapat po yung mga anak ng Diyos ay nakapwesto sa mga lugar na ito. Okay? And then sa businesses. Hindi po ba? Pagka ang mga anak ng Diyos ay nasa businesses. Ibig ko sabihin, hindi po ba? Napakaganda ng mundo. Wala pong corruption. Wala pong mga nandadaya. Hindi po ba? Ang kinakailangan tulungan. Ang mga churches. Di po ba? Since sa mga godly businessmen and businesswomen. Di po ba? Magbibigay ng kanilang tithes yan, hindi po ba? Ng kanilang offering. Hindi po naghihirap yung mga pasto. Kaya po marami mga pasto naghihirap dahil sa ating pong corrupt na businesses. And then, pamilya. So napakahalaga po, ang sentro ng pamilya ay ang Diyos. Isa pa po sa reason, kaya po mahirap ang Pilipinas. Kasi sa isang household, isa lang misa na nagtatrabaho. Siyam kayong magkakapatid. Isa lang ang nagtatrabaho. Nagkasakit yung nagtatrabaho. Paano na? Kaya masyado marami siyam. 4 na lang. Pero kung 4 kayo na nagtatrabaho, di po ba? Ang bansa po, every nation composed a unit of family. Okay? Pagka maunlad po ang pamilya, kada isang household, siguradong unlad po ang bansa. Okay? Kaya, hindi po uso ang salitang retirement, ha? Kaya kayo, huwag kayong na hero. Nay, pahinga ka na. Kaya ko na. Okay?
Kasi ganun tayo eh. Tingnan niyo yung mga sa Chinese culture. Kahit 70 years old, nagwo-work pa. Okay. Kasi po sa Hebrew word po, wala pong salitang retirement. Okay, so you must be productive even at old age. Yun po tinuturo po ng Diyos sa atin. Meron po tayong magagawa. Hindi po pwedeng wala akong magagawa. At pagka yun ang mentality mo, bibigyan ka ng mahabang buhay ng Diyos. Actually po, narinig na po natin ito, di po ba? Yung mga walang ginagawa na, yung nag-retire sila, doon pa sila madaling namatay. Tama po. Kaya yung pagtatrabaho, pangpahaba ng buhay yan. Okay? Kaya ikaw, huwag kang tatamad-tamad. Okay? Okay, huwag winisip mo, hindi, pag 50 na ako, 55, retired na ako. Okay? Burahin mo na yung salitang retirement. Okay? Kapag papahinga ka naman, baka mo nga matulog eh. Okay? And then, ano pa po? And then, education. Napakahalaga po yung ating po education. Hindi po tayo natapos ng pag-aaral, ha? Habang nabubuhay po tayo, dapat nag-aaral po tayo. Wala pong tapos ang work at pag-aaral. Palagi po tayo mag-aaral. And then, religion. Religion, yung ano po yung definition po natin ng religion? Tandaan po natin, religion is man's way, pamamaraan ng Diyos para lumapit po sa tao. Pero pamamaraan ng Diyos para Diyos para ilapit sa Kanya ang tao ay walang iba kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? And then, arts and entertainment. Di ba napakarami po mga entertainment dito, very ungodly naman. TikTok. Di ba? Mili po tayo. Ano pong TikTok ang panonorin po natin? Tama? Okay. And then, ano pa po? Mga pornographic movies, pornographic materials. Yun po yung nakakalungkot sa atin. Kasi po, sa atin po, wala pong control. Ang YouTube, kahit 7 years old na bata, mo pwedeng manood ng mga di po kaya-aya na panoorin ng bata. Amen? Okay, kaya, of course, kaya po napakahalaga tayo po yung good seeds eh. Na dapat na tayo po ay nakapwesto sa mga lugar na ito. 7 mountains. Okay? Di ba po, tawag po nila dyan, minsan is a cultural mandate. Okay? It's a part of theology. Okay? Kaya, we need to become an influencer. Okay? Ginamit po yun, ano po? Pagka vlogger ka, influencer. Tama? Isa lamang po yun area ng pagiging influencer. Yung media. Okay? Praise God. Meron pa tayong natututunan? Okay, praise God. And then the enemy who planted the weeds among the wheat is the devil. The harvest is the end of the world and the harvesters are the angels. So bakit ba tinuturo ito? Bakit ba sinere ito ng ating po Panginoon? Para hindi po tayo mag-isip palagi ng buhay lamang po natin ay dito. We may reach 70, 80, 90, or even 100. Pero ano yung 100 years old? 100 years sa eternity. Kaya ang focus po natin, hindi lamang po sa ngayon, ano po? Hindi lamang po sa kinabukasan po natin, kundi sa atin pong eternity. Okay? Okay, enjoy po ba kayo? Hallelujah, praise God. So, ano yun po, it was common po, normal lamang po sa iba pong lugar tulad po ng India na pagka meron po silang kaaway, yung mga tanim, nagbabato rin po sila ng mga tanim na weeds. Okay? Para po masira yung pananim ng iba. Okay? Marami po talaga mga salbahe. Okay? So just imagine talaga nag-effort talaga siya para manira. Ano po? At yun po yung mga weeds na yun ay nakakalason po yun. So just imagine, nahalo yun sa mga tanim mo at naibenta mo. So just imagine kung gaano kalaking kasiraan sa'yo. Di ba ba? At maaari ka pang makulong dahil sa nagbenta ka ng lason. Okay? So yun po yung trabaho po nila. Kaya po napakahalaga na binabantayan din po natin ang ating pong puso na hindi po nalalason
ng pagdududa, nalalason ng mga kung ano-ano mga katuruan na hindi po nanggagaling sa salita po ng Diyos. And then, just as the weeds are sorted out and burned in the fire, so it will be at the end of the world. Okay? So, alam po natin, weeds are worthless. Yung mga talahi, wala po silang halaga. At minsan pa, masakit hawakan. Tama po? Matalim. Okay? At ang weeds are poisonous, nakakalason. At ang weeds, ano po? Ito po ay problema po ng mga nagtatanim. Okay? At alam din po natin, problema ito ng ating Panginoong Jesucristo, problema rin ng bawat isa po sa atin. Okay? So, one day, mga weeds na ito ay susunugin din. Okay? At hindi ka kasama doon. Okay? Amen. Iko-comfort ka ng mga angels ni Lord. Amen? Okay? So the Son of Man will send His angels and they will remove from the kingdom everything that causes sin and all who do evil. Amen? Kaya po tayo, dapat po, ang Kristiyano, pabait ng pabait. Okay? Kung alam na natin mali, huwag na natin ituloy. Mali pala eh. Di po ba? Kasi po, you will also, number one, you will reap the consequences of it. Number two, baka maalanganin. Baka magkamali yung anghel. Mapagkamalang kantalahib. Okay? Okay pa? Okay, praise God. Yung iba, ayaw ng tahimik na. Okay? Okay? So, it is not our work to remove evil in this world. Hindi po natin trabaho yun. Okay? Pag kami mga masasama, hindi po natin trabaho. Trabaho yun ng mga anghel ng ating po Panginoon. Kaya nga po yung ang mga disipulo during the time na hindi po na-welcome ang ating Panginoong Jesus sa isa pong lugar during His time, sabi ng mga disipulo, sabi niya, Panginoon, hindi ka welcome dito sa barangay na to. Gusto mo tumawag na ako ng apoy para tupukid ang lahat ng mga taong ito? Yun po yung kaisipan po natin, tama po. Minsan nagagalit po tayo, di ba? May sinishare ka na nga mabuti. Di ba? Para pang ikaw pa yung masama. Tama? Minsan, kung ano na lang sinasabi natin, Panginoon, sige nga, padalan mo na nga ng sakit yung mga yan. Tubuan sana ng pigsasakili-kili yan, para malaman niya na na totoo ka. Tama po? Minsan ganun din. Okay, so, let's like be Jesus. Okay? Kahit na kung ano-ano pong mga panunutya nila sa atin, patuloy pa rin po natin panalangin sila na pagpalain sila ng Panginoon. Okay? And the angels will throw them into the fiery furnace where there will be weeping and gnashing of teeth. Okay? So, ano pa meron ako nagustuhan dito sa verse ito? Ano po kung nagustuhan ko dito? Sabi dito, will throw them. Ibig sabihin, hindi ka kasama. Okay? Hindi ka kasama. Okay? Kaya pagka meron pong mga kaya po tayo para hindi po tayo makasama talaga, dikit lang tayo kay Lord. At saka last time po, I don't know if it's related to this verse. Pero pong word na about the prodigal son, tandaan niyo po yung prodigal son. Prodigal son, normal po na natin na yung anak niya, nabunso, kinuha kagad lahat ng mana niya. Pagkatapos, nagliwaliw, ginaso sa prostitute, sa mga barkada, hanggang sa naubos, hanggang sa naghirap siyang muli, hanggang sa pati pagkain ng baboy, kinakain niya na. Okay na, ano po? So, ngayon, mayaman po yung tatay. Pwede naman po niyang sunduin ng Tesla, yung kanyang anak. Iba ba? Doon sa lugar na bayan. Tama po, pero hindi po niya pinuntahan. Hindi niya po sinundo. Minsan po, inahayaan ng Panginoon na maranasan po natin ng kahirapan, ang kalungkutan, ang sakit, ang kagutuman, para tayo'y magising sa mga mali po nating ginagawa. Para po tayo bumalik sa Kanya. So, wag na po nating hayaan na dumating tayo sa puntong yun. Na kung saan na tayo ay hirap na tayo ay gutom na tayo ay malungkot, na tayo naghihikaw bago tayo lumapit sa ating Panginoon. Okay? So there will be eternal
weeping. Eternal weeping, ibig sabihin, walang tigil na pananaghoy, walang tigil na pag-iyak. Kabaliktaran ng kalangitan. Ang kalangitan, there is an eternal joy. Walang tigil na kagalakan, walang tigil na kasiyahan, walang tigil na kapayapaan. Okay? Kaya napakahalaga na po that we should choose to be with God. We should choose to be in relationship with God. Then the righteous will shine like the sun in their Father's kingdom. Anyone with ears to hear should listen and understand. So, kapatid, so ito lamang po ang gusto ko pong iuwi po ninyo. No? Be a disciples of God. Wag lamang po tayo manatili sa crowd, sa community. Let's raise up our level of commitment. Kung tayo nasa kongregasyon, let's commit more. Mag-commit pa tayo. Doon tayo sa committed. And then afterwards, we can go inside into the core. Na kung saan tayo ay handang-handa talaga magpagamit sa ating pong Panginoon. Para atayaan po natin ang ating pong puso ay maging matabang lupa sa Kanya. Palagi po tayo manalangin. Palagi po tayo manabik sa Kanyang presensya. Palagi po tayo manabik sa Kanyang pong salita. Araw-araw. Sa bawat umaga. As a requirement. Maybe you can make this a requirement na pagpasalamat kayo kay Lord. Kasi it will be good for you. Makakabuti po sa inyo yun. At ang nakakatawa po nun, may ripple effect po yun. Hindi naman kayo, maging ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong pamilya ay madadamay sa mga pagpapala ibubuhos ng Panginoon sa inyo pong buhay. Okay, in Revelations chapter 2, sabi po dito ay, sandali po, basahin ko na lang po, ano po? Revelation 21:3-5, I heard a loud shout from the throne saying, Look, God's home is now among His people. He will live with them and they will be His people. God Himself will be with them. He will wipe every tear from their eyes, and there will be no more death or sorrow or crying or pain. All these things are gone forever. Kaya kapatid, kung meron ka mang mga naranasang sakit, meron ka mang naranasang kapaitan, takot sa iyong buhay, remember, time will come na ang Diyos ay makakasama po natin at papahirin niya ang lahat ng mga luha, lahat ng mga sakit. At wala nang kamatayan sa mundong ito. And then I just like to end with this verse. The kingdom of heaven is like a treasure that a man discovered hidden in a field. In his excitement, he hid it again and sold everything he owned to get enough money to buy the field. So ang kaharian po ng Diyos is about values. Pahalagaan po natin kung ano po yung mahalaga po sa Diyos. If you find na kung alam mo na mahalaga ang salita ng Diyos, then hid it. Hid it in your heart. Bantayan po natin. Huwag po nating hayain na nakawin ng kahit na sino pa man. Ng maling damdamin, ng maling pag-iisip, maling pamumuhay ang ating pong salita ng Diyos na naitanim po sa atin. When we see the true value of the kingdom of heaven, we will be willing to give up our old lives in order to pursue it. Pagka nakita na po natin ang tunay na kahalagaan ng kaharian ng Diyos at ng paghahari ng Diyos sa ating pong buhay, nineglect mo na lahat ng mga bagay para ito ay makamtan. Ito ay yung masunod. Ito ang yung maging priority ng iyong buhay. Amen? Ilan po sa atin ngayon ang gusto maging priority ang Diyos sa kanya pong buhay? Hallelujah. Sige po, let's all stand up. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, once again, Lord God, we just want to thank you for your kingdom has come into our hearts. Maraming salamat. Dahil tinuro mo sa amin na hindi na kami dapat na maging hari ng aming pong buhay, kundi ikaw na ang maging hari. Every day, Lord, remind us the importance of you being the number one
in our life. Hindi po ang aming pong asawa, hindi po ang aming pong pamilya, hindi po ang trabaho, hindi po ang karir, hindi po ang pera. Kundi ikaw, palagi, mauna.